Hello guys, so syempre magbibigay lang tayo ng mga kaunting mga trivia at saka di mga tip ko na rin sa inyong lahat, no? So, lalo na sa mga OFW at sa mga mag-OFW pa lang at higit sa lahat sa mga nangangarap mag-ibang bansa. Actually, napakadali lang mag-abroad. Kailangan mo lang pag-aralan yung mga tip na ibinibigay ko sa inyo kasi isa ito sa mga susi, no? Para mas malampasan ninyo ang pagiging isang OFW. Actually, kung sa tingin ninyo na parang nakakapagsalita tayo ng ganito, ako po ay 13 taon na nag-iibang bansa, no? So, first na tip ko sa inyong lahat, kaya ako nalampasan ang pagiging isang OFW. Kailangan yung matutunan yung maging masaya ka kahit wala ang pamilya, maging masaya ka kahit nag-iisa ka, libangin mo sarili mo, dapat marunong kang maging masaya kahit mag-isa ka. Dapat kang matuto ng ganun, kausapin mo sarili mo, enjoyin mo yung buhay mo kahit mag-isa. Isa yan sa mga tip ko sa inyo. Ang tawag ko dyan is parang crazy mood eh. Kailangan maging baliw ka sometimes para malampasan mo yung mga homesick, yung mga stress mo, yung away sa trabaho, problema sa trabaho. Malalampasan mo yan kapag halimbawa marunong kang kausapin ang sarili mo, kaya mong enjoy ang sarili mo mag-isa at hindi ka umaasa sa iba. So yan yung una kong tip. Kailangan pag sa Pinas ka pa lang, ginagawa mo na yan, pinag-aaralan mo na yan. Huwag ka palaging umaasa, tropa, barkada, pamilya. And then pangalawang tip ko sa inyo guys, siyempre ano ba yan? Source of income. So, sino ba ang source of income? Number one is ikaw na yun. Kung saan ka kumukuha ng pagkakitaan, especially saan sila kumukuha ng pera, siyempre, ikaw yun mismo. So, ibig sabihin, dapat hindi mo tinitipid ang iyong sarili. Dapat kumakain ka ng masarap na pagkain at healthy pagkain para sa'yo. Kasi sa oras na ikaw ang magkasakit, sa oras na ikaw ay mahirapan, so sino yung magbibigay ng pera sa pamilya? Sino yung magpapakain sa pamilya mo kung ikaw ang inaasahan ka nga? Kaya nga nag-abroad ka, di ba? So para ikaw ay mag-create ng salapi, mag-create ng pera para sa pamilya, so anong dapat nating uunahin? Hindi pamilya, kundi sarili nating kalusugan. Hindi yung kapakanan, yung luho. Kasama na naman siguro yan, pero nasa inyo yan. Pero para sa akin, ang number one, pagkain, healthy pagkain, at sarili mo mismo, yung health mo. Yan ang number one tip. Kaya huwag mong titipirin ang sarili mo, sasabihin mo na, ipapadala ko sa pamilya ko, mas nagiging masaya ang pamilya ko, may ipon lahat ng pera mo. Sa oras na ginawa mo yan, kahit anong ipon mo, sa oras na magkaroon ka ng karamdaman, sisiguraduhin ko sa iyo, pagsisisihan mo ang pag-iipon mo, at binigay mo lahat sa pamilya mo, wala na palang itinira sa buhay mo. So yan yung mga bagay na pangalawang tip na kailangan natin pag-anuhan. Kailangan mawala yung ating mga emotion, yung parang sobrang magbigay tayo sa kapwa natin, parang sobrang natin ibigay para sa pamilya, yung tipong pati sarili natin naapektuhan na. So yan yung mga tip ko na pangalawang tip. So ang pangatlong tip natin guys, syempre una, yung sinasabi ko sa inyo, yung pangatlong tip, isa rin sa mga mahalaga, no? Kailangan yung pag-aralan kung ano yung pupuntahan yung bansa, sinesearch nyo na yan, pinag-aaralan mo kung ano yung nature nila doon, ano ba, mainit ba doon, ano ba ang dapat na gawin, anong klaseng mga tao ba ang makakasalamuhan ninyo, so anong dapat pag-aralan, kasi baka mamaya galing ka ng Pilipinas, tapos kaunting hindi pagkakaintindihan dito, nananapak ka na, so syempre is bawal na bawal yun sa lahat ng bansang pupuntahan kasi hindi tayo taga rito, hindi natin to territory, no? Hindi natin to teritoryo. So yan yung mga pag-aaralan ninyo sa inyo bago kayo magpunta ng ibang bansa, yung mga bagay na pag-iipon at kung ano-anong mga bagay, mga pangarap ninyo, yan ay matagal ninyo nang ginagawa at iniisip pero di nyo matupad kasi may mga bagay kayo na nakakaligtaan. Yan yung mga tip na yan. Kaya let's go! Kaya sana sa mga nakapanood ng video na to, may natutunan kayo. Huwag nyo sundin kung ayaw ninyo. Wala naman akong pakialam dun. Basta sinabi ko lang kung ano yung sinusunod ko ngayon. Kailangan kumain ng masasarap at healthy pagkain. Huwag nyong tipirin ang sarili ninyo. Okay? Kasi lalo na ibang mga FW, palagi iniisip makaipon, maipundar. Yes, kasama naman yan. Pero syempre, bilang isang source of income, dapat pinag-iisipan din natin kung ano yung ating mga kapakanan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go na!